Welcome to his vlog. Check this out. Uy, magandang umaga mga kabulabog. Our topic for today is ang aking favorite street food. It's gonna be street Paris. Ang yung tag dito, nalimutan ko tuloy. Hang, nagigising lang kasi. When I mean street Paris, sa pagkakaalam ko kasi, ewan ko kung may madagdag kayo, may tatlong klase ng Pares Maynila o Pares dito sa Maynila. Ano siya? Yung masabaw, bulalo, yung malapot, kulay brown, light brown siya. Usually yung mga nakatayo-tayong Pares tabi-tabi, Pares standing kung tawagin. At yung pangatlo is yung the famous Pares Retiro, yung matamis klase ng Pares. So ngayon ang gagawin ko is kakainan ko yung tatlong klase Pares para makita nyo. Meron kasing iba dyan hindi alam, basta pag sinabing Pares ang alam lang nila yung Pares Retiro. Iba naman sila yung Pares ang alam lang nila yung Pares na parang bulalo, masabaw. Ewan ko kung maraming nakakaalam na tropa dyan yung Pares na nakatayo-tayo dito sa tabi-tabi dito sa Makati, yung malapot yung sabaw na parang kulay light brown. So hindi ko naman bibigyan ng review, pero papakita ko sa inyo kung ano yung tatlong Pares Maynila. Tatlong klaseng Pares Maynila. Ba't ibang klase sila? Kanya-kanyang preference yan. Hindi ko sabihin muna kung ano yung favorite ko sa tatlo. Pero sa mga nakakilala sa akin, alam na nila yan. So, all the way tayo ngayon sa QC Pares Retiro. Ang unahin natin yung famous at yung mas kilala ng lahat. See you later, alligator. At ayun na nga, dito na nga tayo. So bukas ang ating Pares Retiro. Right, so nandito na nga tayo. Nakaupo na tayo. Gandang partition na dito, mga plastic barrier. Kabila. Order na ako. Order ako ng Pares, syempre. Limos nila dito, titignan natin. Actually, kumakain naman ako lagi dito. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung tatlong Pares ng tatlong klase ng Pares. Mga Pares dito sa Maynila. Let's go! Ito yung sa topic natin, yung matamis tsaka parang masasa na Pares. So tapos na nga tayo kumain. Pwede nga na tayong take out. Gusto na yan, tatangali yan. Uwi na tayo, mamayang hapon. Pero ipupuntahan ko naman din yung second category ng Pares Maynila. Let's go! Uy, ang daming tao. Yung pa-order ako, Pares. Ano ba kain? Kain, tayo sa Guartales. Sunset Pares ang tawag nila dito. Again, sumikat na to sa Rapsa, na feature na sa Rapsa, pero feature din natin kasi isa siya sa mga uri ng Pares dito sa Metro Manila. Kain na! Let's go! umaga mga kabulabog. So ito yung isang uri ng Pares natin. Dadayuhin pa natin ng marilaki.
Interviewin na rin natin yun na may-ari at yung nagtitinda. Anong klaseng pares ito? At kung paano niya naisipan. Ngayon, biyahe muna ako punta ng Tigas. Daan ako sa JR. 15 minutes na ako late. Usapan namin ni 6 o'clock. 6:17 na pala. Actually, 17 minutes na pala ako late. Let's go! 1 year or 2 years from now, ganyan na rin ang motor ko pag aaakit ako ng Marilaki. Yun ang goal na tinatawag. Sabi nga ni Gong, di ba? Kalimutan ko tuloy. Basta, dapat maging positibo lang at may goal sa buhay. Yun lang yung point nun. Para mahatak mo yung positive vibes. Look at the beauty of this place. Entrada pa lang to ah. Wala pa tayo sa proper. Wala pa tayo dun sa mismong bundok. Paakyat pa lang tayo ng bundok. Daming bikers, daming riders. Kasi masarap mag-unwind dito guys. Kasi katulad ginagawa namin, chill ride lang. Paspas lang ako kanina kasi hinahabol ko yung oras dahil mag-iintay sa JR. Pero paakyat tsaka pababa, chill ride lang tayo, pa-picture lang, gano'n lang. Magandang umaga sa lahat. Let's go! Ito na kami, tamo sa JR, naiwan na ako. Kasi break muna tayo bago tayo makyat. Dito na magsisimula eh. So andito na nga kami sa teritoryo ni Pares Banking. Kaseta pa lang siya, sabi ko. Buti medyo tinanghali kami, hindi isipin ko wala na siya. Papakislapin ko mamaya ito. Ano papakislapin? Oo. Grado ka. Kaya nga sabi ko mauna ka para mabidyoan ka paano ka tayo talembo. Kitang-kita mo paano gaganon mo na to. Walang masyadong tao talaga pag Sabado, kaya mas gusto kong umakit dito ng Sabado eh. Pagka Linggo, sobrang crowded dito, marilaki. Palipat tayo ng drone. 3, 2, 1. Nakain na kami ng Pares Banking. Nakita ba? Ito yung isang uri ng Pares na sinasabi ko sa inyo. Ito yung 1 out of 3 sinasabi ko sa inyo. Na dumadami na tao. Nagkakain na ng mga tambay dito sa Marilaki. Kain muna kami eh. Paris boss! So kasama na natin ngayon guys si Pares Banking. Mas kilala siya dati bilang OGC. Naging pansaging Paris Banking. Pares Banking na talaga tao. Parang ano lang, katuwa lang sila sa ginawa ko dati. Ano lang naman, lalakohan. Trip-trip lang. Ngayon, napag-gusto natin. Gusto ka ba? Ngayon hindi, pero talagang ang gusto ko naman, syempre sa kabila nung pagkilala sa akin ng mga tao dito, ba natutuwa sila. Parang gusto ko nang magbalik sa kanila ng ano, parang bala ko magsulat talaga na para about dito naman sa Marilaki. Kailan mo nasimulan? Kailan mo nasimulan? Kung sa unang pag-akyat ko rito, pagtitinda ko, mga January 30, mga gano'n. Last year lang? 2020. 2020. Ako din mahilig ako sa Pares. Talaga halos sa show. Parang naging ano na rin kasi yan, pagkain ng masa eh. Pagkain ng masa. Kasi kahit saan makikita mo talaga, lalo yung ganitong recipe. Bali yan, yung recipe namin, ano yan, kinakainan namin yung iba't ibang Pares. Then nagluto yung asawa ko. Ngayon yung luto niya, medyo okay na may kulang. So hanggang sa paluto lang yung maliit na kaldero pang sinaing, luto-luto. Ang pinagkaiba ko lang siguro sa ibang magpapares. Kasi may ibang ugali yung magpapares na parang itinuturing nilang kalaban yung ibang magpapares. So sa akin, ang pinagkaiba ko, lahat ng magpapares kinakaibigan ko. Paano pagkatapos sa pandemic, tapos bigla kang sumikat sa pagka-rap, sa rap game? Bibitawan mo ba yung ganito? Hindi ko na siguro masasabi kasi sa totoo lang, nung naging addict talaga ako sa rap eh. Talagang sabi ko kahit matanda na ako, mag-rap naman ako. Nung ano naman, hindi naman ako umalis talaga
sa pagrarap. Kahit saan ako mapunta, dala ko yung pagrarap. Kaya nag-aalaga din ako ng ibon, kalapate. Nakikita. Oo, ginawan ko rin ng kanta yon. So, ako naman, sinabi ko naman kay Tyke, hindi naman ako alis talaga sa pagrarap. Parang sabi ko, pre, Lilo lang. medyo laylo ako kasi medyo nagkakaedad na. Sabi ko, kukuhanin ko muna kung ano yung kukuha muna ako ng parang yung haligi ko, itatayo ko muna na dadating sa point na syempre pag tumanda ka. Kailangan mo baka magsisi tayo na nag-focus ka sa isang bagay, hindi ka sumubok ng iba. So sabi ko naman, patitibayin ko muna yung pundasyon ko. Darating muna sa panahon na siguro gahanap muna ako ng matibay na pagkakakita niya. Pag okay na, babalik na ako. Kasi ang rap, life na rin natin yan eh. Kumbaga, oo. Tsaka ako, masasabi ko talaga, yan, paring Tyke ko. Tsaka si paring Husky. Masasabi ko napakaswerte nila. Kasi yung ano yung nila, passion talaga natin sa pagkakanta is kumonekto yung pinagkakakitaan nila. Ako, gusto ko pa rin matuloy yun. Yung makapagpakain ko, kaya makatulong. Gaya dati, pagkatapos ko na nagpalugaw ako, may nagbigay sa akin dito, nagpa-picture lang siya. Tapos nung pag-picture, bigyan na ng 500. Sabi ko, boss, total nagpapakain naman ako. Nagkataon may nakita akong picture, batang may hydro. Anuhan siya yung operation. Pero, bago magawa yun, parang meron pa siyang nana na inaalis. So para magawa yun, kailangan ng gamot. Yung binigay sa akin na 300 nung isang kumain, tsaka nung nagbigay ng 500 na nagpa-picture, doon na lang pinadala. Sabi ko dun sa isa kong post, parang hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, di ba? So, gumawa ka na ng tumulong ka na o gumawa ka na ng bagay na maganda. At least, nakatulong ka na, masaya ka ba? Iba rin yung feeling, malaki o maliit. Basta makapag-share kasi tao. Lahat ng nagmumotor dito, yan yung mga kumakain sa akin eh. So, suki ko yan. Kumbaga, lahat yan, kung ano may tutulong tayo, simple na may mga kailangan ng tools. Kaya lagi ako may dalang tools eh. Kaya sa susunod, sabi ko, kahit first aid kit, mura lang naman yung mga yun eh. Baka magdala din ako dito nun. Kasi ang dami talaga nadidisgrasya. Minsan, mga bikers, pag nakikiinom, sige, inom lang kayo. Kasi pag mga weekday, sabi ko, binigay sa atin ng Diyos na libre yan. Sisingilin ko pa kayo. Kahit pa paano naman, isa kayo sa mga nakakatulong sa akin. Kumbaga, makatulong ako, masaya na ako eh, diba? Baka lang, kumbaga, gawin lang natin simple yung buhay. Hindi natin kailangan na... Enjoy lang din. Hindi natin kailangan magpaka dito. Kumbaga, mabuhay ka, may mapangitigan tao. Ayos na yun. So yun lang naman na simpleng interview ko. Gusto ko lang paalam sa tao kung ano yung background mo. Bilang rapper, bilang basta yan, yung mga picture ko yan, ano lang yan, siguro katuwaan, tapos blessing na lang din siguro kung bakit, kung hindi mo ipaliwanag na sitwasyon eh, biglang di ba? Pero kung sa sa mga tao naman nagtatanong ako, baka akala nyo kasi bumabaking talaga ako, hindi talaga ako gumaganyan pag nakasingle ako. Kumbaga, lang yan, katuwaan na lang. Tsaka yan, pag ginagawa ko, mga takbong G's, takbong 20 lang. Hindi ko kailangan magmatulin. Kasi may nakita ako ngayon, gumagawa ng ganyan. Pero sobrang tulin niya talaga. Inaano ko na lang, ingat na lang lagi. Kasi, kahit anong angas mo, pag ikaw nasugatan at na-aksidente ka, yuyuko ka sa sakit. Ang hirap talaga. Sa mga riders dito na pasaway pa din. Ano matapayo mo sa para sa akin kasi, pag sumakay ka ng motor mo, magdasal ka. Pangalawa, pag umaandar ka na, isipin mo lagi may pamilya kang uuwian. At, syempre, kaya ka nga nagpunta dito para mag-chill, diba? Mag-relax, tanggalin mo yung mga negative vibes dyan sa utak mo, lalo na kung medyo na-stress ka na sa trabaho. Kaya, kailangan, chill lang lagi. Isipin mo, makapag-relax ka, diba? Huwag kang masyadong tingin sa camera, magpa-picture ka ng chill lang. Dapat ikaw, laging ang attention mo sa kalsada. Pag nagpatakbo ako ng single, tumatakbo lang ako ng 40 to 60. Sa takbong 50 ko, nag-o-overshoot pa ako. Ang inay, may preno pa ako. Chill lang ako. Kaya lagi nilang isipin, public road pa rin to. Hindi nila pag-aari ito. Hindi yung, minsan kasi may mga riders dito na sobrang tulin, parang ayaw na nilang gumamit ng preno. Tapos,
Pag sila yung nag-counterflow, sila pa yung galit. Sila pa Parang yung galit, gusto tama. nilang sigawan yung driver na, alam mo nung racing yung dating namin. Hindi naman pwedeng Totoo gano'n. yan, totoo yan. Kailangan, chill lang lagi. Yung takbo mo, sure bulin mo kasi ikaw din ang luluhod sa sakit. Ikaw din yung hihimatayan pag nadisgrasya ka. Ikaw yung mapeperwisyo. Ikaw pa yung may pwedeng makulong pag napasama yung ano. Lahat pananagutan mo. Oras na sumakay ka sa bike mo, sa motor mo, pananagutan mo ang mangyayari sa sarili mo at dun sa mga kapwa mo, lalo na yung mga madadamay mo kung sakali. Kaya dapat mag-ingat lang. Chill lang tayo. Itong marilaking to, napakatahimik na ito dati. So, Tahimik dapat na chill lang. Diba? Mahirap pag yung isa ka pa sa mag-focus ng may namatay dito, na disgrasya or ano. Tutusin, puso ko nalalaglag na dito eh. Sobrang totoo niya, ako kinakabahan. Kasi kahit anong galing mo, hindi mo naman gagawin yan kasi kung hindi mo kaya. Pero kahit sabihin nagre-race track o napakatindi mo talaga, kung ikaw ay kulang sa dasal, pag nadisgrasya ka, yari ka. Lagi mong isipin, kailangan umuwi ka. Sa pamilya ka eh. O lalo na marami na rin minsan dumayo dito. Umuwi ng, ay pumunta ng maayos, umuwing pantay pa, mahirap yung gano'n. Diba? Nag-i-enjoy ka lang eh. Huwag mong gawing yung pag-i-enjoy may mauwi sa sakuna. Dapat chill lang lagi. And pauwi na kami. That's it for the hunt of 3 types of pares. Siyempre, hinuli natin yung special pares mami ni Pares Banking. At muli ay nagpapasalamat ako sa kanya at pinaulaan tayo sa maiksing interview o sa history ng kanyang Pares Banking at sa hustling niya from rapper to Pares Mami vendor or business owner. Dito banda yung ano niya, paresan niya yung napapakita ko sa inyo. Pagbaba nitong mga 3 kurbada pa bago dumating ng Palo Alto. It's a must na makakain ka dito pagka umakakit ka dito sa Marilaki. Ay, wala na. Ay, dito pala. Nandito ako ah. Ayun, Pares Banking. Oh, yan. Yan ang Pares Banking. Hanggang sa muli mga kabulabog. DJ Bling One now signing off. Bye bye. Yeah man, peace. Downslope na, takbon 60, 67 pa din, no? 60, 63. Mabangking mo ng gano'n, nanunuhan ka, o diba? Din lang.